The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, welcome back. Ay, salamat Yan. naman at nandito ka na. Na-miss ka Oo nga namin. Naka-emergency tayo kahapon. Yung alaga ni Grace ay dinala sa ospital yung kanyang poodle. Kamusta? Maayos na ba? Naka-confine pa. Grabe pala mga aso ngayon. Mas mahal pa sa magastos. tao. Totoo yan. Totoo yan. Nagulat ako. Di bale, huwag kang mag-alala. May PhilHealth naman yan eh. Wala. Wala nga, sayang. Dapat meron eh. Oo. Sabi ko kay Grace, ako nagsusuka na ng dugo. Gamot lang binigay mo. Yung aso sumakit lang ulo, dinala sa Mas mahal pa. Mas Dila sa mahal pa clinic, mas pet mahal pa clinic. ang gamot sa mga aso. Totoo. Pagkain, Sa gamot, tao. lahat. Vitamins. May vitamins Grooming. sila. May Last grooming, na to. tama. Last na to. Pero mas matutuwa ako dun sa aso kung minsan eh. Bakit? Yung asong binigay sa akin ni Nanay Christy. Anong aso? Si- Anong lahi? Ang pangalan niya si Daisy. Aba. Pareho nung aso ni John Wick. Ano bang Doon aso sa- ni Oy. John Wick? Anong tawag Anong doon? lahi yun? Pareho nung aso Pug? ni John Wick. Hindi. Hindi. pug. Ayaw mo ng pug? Cute Bakit kaya yung Pero pug. Yung pug ko, tumanda na ngayon. Ilan taon na siya? Naku, matanda na, mga 8 years old na siguro. May Medyo buhok pa. yung kitang-kita pug mo na. May buhok pa siya. Wala na, Wala wala na. na, oo. Lagyan mo ng Tsaka ano? bulag na siya eh. Bulag na. Ngayon, tong aso ko, balikan ko lang. Oh, yung Kagandahan Beagle daw. Beagle. Yun, Oo. tama, Beagle. Itong kagandahan sa aso kong ito. Si Daisy. Oh, at least ito may hiya eh. Alam mo yun, pag pinagagalitan mo nahihiya, alam mo yung aso, di ba? Ha, Daisy! Medyo nahihiya eh. Oo. Gaganon. Nahihiya, may hiya eh. Marunong maglambing. O sige, hanggang dyan lang muna ako. Brad, go ahead na. Ikaw talaga, napunta ka na naman dyan eh. Yan na. Kaya si Pastor akala niya kung ano nasasabihin mo. Pero sige Pastor, the floor is yours. Na-miss ka kahapon ng mga kapatid natin. Good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po. Talking about hiya. Pag-usapan natin itong isang babae na 12 taon na siyang dinurugo. Meron siyang problema sa kanyang sa katawan, of course. Dahil nga sa kanyang kondisyon, nawala na siya ng kalayaan, nawala ng koneksyon sa lipunan, nawala na ng pag-asa. Kasi po, pag ang babae nun ay dinurugo, ikay considered unclean. Hindi ka pwedeng pumunta sa templo. Hindi lang to 2 araw, 3 araw, 12 taon. Sabi sa Biblia, naubos na yung pera niya. Now, talking about hiya. Sabi niya, hindi na ako mahihiya. Mahawakan ko lang yung laylayan na tong damit ni Jesus dahil padaan sa kanya. Kaya lang, dahil considered nga siyang unclean at yung kanyang estado, babae pa siya, makikipagsiksikan siya para mahawakan lang daw yung laylayan ng damit ni Jesus. Sabi niya, gagaling ako. Ang tindi na to, no? I don't know about you, pero baka iba sa inyo, maaaring hindi dinurugo ngayon. Pero may matagal ka bang pinapanalangin sa Diyos na katulad na to, 12 taon, wala pa rin nakikitang solusyon. Baka may anak ka na matagal nang, alam mo yon, makulit o matagal nang pasaway, hindi pa umuwi ng bahay. Tapos sabi mo, may pag-asa pa kaya tong anak ko na naging addict and so on and so forth. May mga problema ba tayong pinansyal, relational? May mga pangarap ba tayo na tila bagang nawala na? May sugat ka sa puso at sinasabi mo, may pag-asa pa ba? Itong babae na to, hindi nawala ng pag-asa. Ano nangyari? Nakipagbalyahan siya. Hinawakan niya lang po yung laylayan. Yun yung kanya kasing pananampalataya. Mahawakan ko laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. At paghawak niya, gumaling nga siya. Interestingly, marami naman nakahawak kay Jesus, nagkakagit-gitan, pero hindi gumagaling yung mga tao. Pero siya, yun ang kanyang pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi, faith is being sure of what you're hoping for, and you're so certain of things you do not see. So, gusto ko lang po kayo-encourage. Unang-una, ang delay ay hindi ibig sabihin denial. Sa loob ng 12 taon, wala nangyayari, pero nagkaroon siya ng oportunidad, nangyari kanyang pinaniniwalaan. So, kayo man po na may pinagdadaanan ngayon, may matagal ka pinagdarasal, kapit lang. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya, nagpe-persevere. Meron pong perseverance. Hindi bumibigay agad. Maaring tinetest ka lang ni Lord. Ano ba habol mo? Yung healing o ako na healer? Yung bang blessing o yung giver? Minsan kasi pag nakuha natin yung blessing, nakakalimutan na rin sa nag-bless. Pangatlo, si Jesus ay interesado hindi lamang sa problema mo,
kundi pati ang puso mo. Kasi pagka konfronta sa kanya ni Jesus, sabi sa kanya, daughter. Hindi siya tinawag na woman, sinabi, anak, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Sa mga ibang tao na tingin sa kanya isang babaeng madumi, si Jesus nakita siya bilang anak. At ngayon, nag-i-enjoy na siya ngayon ng presensya ng Diyos habang buhay dahil siya ay nanampalataya kay Jesus. Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tayo po'y manalangin na may pananampalataya. Panginoon, nakikita niyo po ang sitwasyon ng aming mga kababayan. Pagod na rin sa daming gulo sa mga political arena, Lord, ng bansa namin. Lord, alam namin yung pananampalataya namin na ikaw ang Diyos namin. Again, nakalimbag sa pera namin yan. Pinagpala ang Diyos, pinagpala ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Kaya Lord, naniniwala pa rin kami. May mga tao pa rin, Lord, na buo ang pananampalataya na babaguhin mo ang aming bansa, babaguhin mo ang pananampalataya, Lord God, ng aming mga kababayan na may pag-asa pa ang aming bayan. Ang liderato, Lord, ng aming bansa, tulungan niyo po sila magkaroon ng tamang wisyo at pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, bless us today, our nation and our people. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Salamat. Thank you, Brad Jeff, sa iyong panalangin at sa iyong aral na ibinahagi sa amin lahat. Today po, ang ating pong What's on Your Mind ay yung aral po, not kahapon kasi nga po wala si Brad Jeff, yung pong aral natin nung araw po ng Miyerkules. Tuloy na tuloy po yan, anuman po ang mangyari. Yeah. Sige. So, Brad, happy weekend. Meron ka bang mga event bukas o linggo o anuman? Go ahead. Well, kung may papansit si Chacha, baka abutan ko pa dyan dahil ako'y nasa studio. Oo, Spaghetti. ni Manong. Yes. Oo. Spaghetti Yan. ni Manong. Abangan. Ayan, magdadala ako ng pandesal. Oy, Ayan, nako, bilisan mo na, ha? Sarap. Bago mag-alas 10. Magkikita tayo bago mag-alas 10 sa studio dahil tayo merong kay kapatid na Cheryl. Ayan, Okay. sa Perfect Mornings po, alas 10. Sige, we'll see you later. And also tomorrow, brother, remind ko lang sila, alas 4 po sa Anchor Church. Nasa website po yan, nasa Facebook, YouTube ko po yan. Yung sermon ko po, full service po yan, alas 4, Sabado. Kung nandun man kayo sa Annapolis Street, nasa Ellen Suites lang kami tuwing alas 4 ng Sabado. Paalam na ako, Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.